Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and Allah's mercy and blessing to everyone. Recognizing all the officials, distinguished officials, and fellow colleagues working at the Bangsamoro government and also at the parliament, as well as all of you, the researchers who are here looking at the value and recognition of doing research in BARN. Nagpapasalamat ako sa BPDA sa inyong invitation para sa Policy Research and Legal Services. Unang-una, and I'll be somehow honest and be frank sa aking sasabihing mensahe, meron tayong mga problema ang kinakaharap patungkol sa pananaliksik sa buong Pilipinas. So unang-una, pag titingnan mo o ihahambing ang Pilipinas ukol sa gagastos patungkol sa R&D, makikita nyo na pag-iambing nyo sa mga iba't ibang bansa. For example, I take a look just right now at data from World Bank on how ASEAN member states average R&D spending hovers around 0.84% of their own GDP. So pag titingnan mo sa kalawakang East and Asia and Pacific, ang average of their spending, pag-uusapan ay budget sa research and development ay nasa threshold siya ng mga nasa 2.68. Kung ihambing mo naman ito, syempre mga top, mga countries na talaga nagbibigay ng napakalaking pondos para sa R&D o research ay ang US at saka ang China. Tapos makita mo rin ang South Korea, merong 4.93% of their own GDP na binibigay at inilalaan para sa R&D. Tapos sumunod dito ang Japan na may 3.30% of their own gross domestic product. Tapos kasi, ang sabi kasi ng UN, ang pinaka-threshold or benchmark para magkaroon ng sustainable R&D budget sa isang bansa ay at least 1% ng kanyang GDP. Ang Singapore, may 2.26% ang nilalaan para sa pagbibigay ng pondo para sa R&D. Thailand, 1.21%. So above the benchmark or threshold ng 1%. Ang Pilipinas kaya, ang Pilipinas, according sa data, ay naglalaan lang ng 0.16% na budget ng kanyang GDP sa R&D funding ng buong bansa. So, we have a problem of lack of low funding for research or R&D activities. And there's also a lack of appreciation of research. Makita nyo yan alala nyo may nakaraang Senate hearing on the budget ng Department of Agriculture. Yung isang senador, sabi niya, research kayo ng research. Aanin man ng mga farmers ang research nyo. I think nakita nyo yan sa video na nag-circulate sa buong bansa. How our policymakers somehow provide lack of appreciation sa pananaliksik or research. Ikalawang problema, there is actually low collaboration between academe, government, and other stakeholders as well. Nasasayangan ako doon sa mga thesis and dissertations na sa mga silid-aklatan ng mga universidad kasi hindi nagagamit. Sayang yung kanilang mga thesis, dissertations na sana nagagamit ng BPDA, ng mamaya sasabihin ko sa inyo kasi meron tayong council na talagang nag-iimbita sa academe para maging miyembro nitong council na to. At nakita ko rin, hindi lang yung medyo may mahinang collaboration ng academe at saka ng government, LGUs, at saka ng mga business, commerce, and other religious sectors. Bukod dun sa hindi nagagamit yung mga thesis and dissertations, overburdened kasi yung mga teachers. Pag titignan mo, siguro may mga kaguruan dito, mga nagtuturo, katulad ko, nagtuturo ako sa UP, Diliman. Kasi sa UP, ang maximum of units namin ay 12 units. So sa 12 units na yon, pwedeng mag-land ako ng 3 or 6 unit load for research load, tapos pwede yung 6 unit load for teaching. Pag titignan mo sa iba't ibang universidad, lalo sa mga private academic institutions, napakadami ng kanilang teaching load, ang kanilang workload. So paano pa sila makakaroon ng maggawa ng research at makatulong sa community? Di ba yun naman ang adhikain ng mga universidad at ng mga academic institutions?
kaya nga nagkaroon tayo ng degree programs is to address societal problems. Ganun rin dapat, dinidesign ang curriculum kung paano makatulong sa komunidad. At dapat talaga, we work in tandem, hand in hand with our academics, with the scholars, aside from the policymakers as well as other stakeholders. Itong ikatlo at huling problema na sasabihin ko sa meron lang ako maikling oras. Kung paano tayo nag-aaral at kung paano tayo nagawa ng pananaliksik ay overtly dependent on Western canons. Simula nung elementarya tayo, high school hanggang college, hanggang mag-masters at PhD, halos lahat ng ating binabasa ay mga white male authors, mga Western authors, yung mga theories na na-develop sa Global North, i-apply lang natin dito sa Pilipinas o sa Global South. Kaya merong attack sa atin ang mga researchers sa Global North, mga American and European authors. Atake nila sa atin, tayo ng mga Global South ay we are only data gatherer. Hindi daw tayo, wala daw tayong kapasidad na mag-isip, na mag-theorize about the world. So, if we don't have a capacity to think about the world, ang atake nila sa atin, charge of the Western, researchers ay we're only data gatherer to supplement the theories that were conceived by the West. Ito yung tatlong solution ko dito. Unang-una, nung nasa University of Oxford ako, halos lahat ng mga tao doon, napakatatag na kanilang reading culture. Dito sa Pilipinas, kasi hindi naman yata mahina ang reading culture natin, parang mas malawak pa ang ating mga social media, yung mga napapanood nyo sa TikTok, parang yun ang ating naging kultura. Nung nasa Oxford ako, ang reading culture doon, sasakay ako ng bus, papunta ako doon sa other college, sa mismong bus, may mga libro. Tapos left and right, may mga book clubs. People read. Hindi basta-basta lang sila nag-check ng mga TikTok or FB, YouTube videos, whatever, at naniniwala. They read a lot. So how can we imbibe a reading culture dito sa Pilipinas? Paano natin papataasin ang pondo para sa R&D kung 0.16% lang ng GDP ng bansa ay nilalaan lang para sa budget for R&D, Research and Development? Kanina ko sa ang BWC, sabi ko, saan nyo nakita yung 5% GAD budget? Sabi nila kasi nasa Republic Act 9710, Magna Carta of Women. So why we don't have our own RA for research na magkaroon rin tayo ng allotted 5% budget? Hindi lang ito, lahat ng mga government agencies, LGUs, at iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ay mag-allot ng kanilang, pwedeng taasan pa natin, 5 or 10% of their budget appropriations allotted for research and development. May hirap rin. Halimbawa, pag kumuha ng data ang Philippine Statistics Authority, PSA, BARM, pupunta sa isang munisipyo, kailangan namin ng data na ganito. Wala silang maibigay na data kasi hindi capacitated ang mga tao doon para maggawa ng research. So kung wala masyadong mga data na nakukuha sa mga munisipyo, sa mga barangay, sa mga provinces, anong data natin for many on how to address societal issues? So yung ikalawa, para magkaroon ng magandang collaboration between academe, LGUs, BARM, ay nagtatag ang Office of the Chief Minister, ang BARM, ng BRDC or Bangsamoro Research and Development Council. And I think many of you are members of the BRDC. At dito, pinagkakaloob ang mga may tatag ang kolaborasyon sa pagitan ng mga academe. Recently, we had our strategic planning a week ago, and were invited from MSU University helping us in the strategic planning workshop for the BRDC. And as well as yung pangatlong solution para how can we contest and critically provide some answers about Western canons dominance and its hegemonic influence to academic institutions and also to our formative years of learning. We should start decolonizing. We have to start decolonize. Kaya nga, doon sa isa sa mga research agenda ng BRDC, I actually included na magkaroon ng Islamic research. Kasi di ba, from 9th to 12th century, there was this Islamic golden age of their civilization. So if we can actually somehow
be inspired of the Islamic Golden Age of civilization, maaari rin natin may lagay dito na ngayon ay naitatag na ang Bangsamoro government. Kaya meron na tayo sa Research and Development Agenda ng Bangsamoro Research and Development Council, meron tayong Islamic Research for the Moros. So we should start decolonizing, we should start reading ourselves, we should start writing. Sana sa susunod na mga taon, mabasa ko naman ang inyong mga pananaliksik na I'll cite you, Filipino authors, Bangsamoro authors, hindi lang mga American, European authors ang sinasite nyo sa inyong thesis or research. We should start citing our own and providing our own and building a Bangsamoro canons of knowledge. Yun lang ho, maraming salamat.